Oh my gosh, guys. Welcome to Thailand! I'm so excited. Alam niyo ba, ever since nag-start kami mag-BL reaction, hindi ko alam kung gaano kalapit yung camera ko sa mukha ko. Pasensya na kayo. And medyo mahina yung boses natin kasi maraming tao sa paligid. Nakahiya. Baka mabulabog sila. Anyway, I was saying na ever since nag-BL reaction kami ni Paul, hindi na kami nakabalik ng Thailand. Kasi nga ayaw ni Paul sa mainit na bansa. Although nakailang Thailand na kami before, pero hindi pa masyadong uso yung BL ng mga panahon na yun. So ngayon lang kami ulit nakabalik. And unfortunately, we're here not for vacation, but mostly for business. Pero kailangan natin isingit yung mga BL ganaps natin kasi hindi naman pwedeng hindi. Kasi nandito na tayo, di ba? Ay, alam niyo ba? Nauna na naman ako kala Paul, as per usual. Ang kasama namin sa trip na to actually si Paul, yung sister na and yung brother-in-law. Hindi pala kung may sasama ko sila sa vlog. Hindi rin ako dapat mag-vlog kasi nga business trip. But, ngayon lang ulit ako nakabalik ng Thailand. Sabi ko kay Paul, grabe, ganito na pala yung airport nila. Para na siyang Hong Kong. Hindi ko naalala na ganito yung airport nila before nung pumunta kami dito last. Ang ganda. In all fairness. Hindi siya kasing kompleto ng Hong Kong. Pero ang layo na sa atin. Grabe. Ang daming nangyari. Ang daming nangyari. So yun, dumating ako dito mga 11 ng gabi. Ang flight was at 8. Sila po, ang flight nila is at like 11:50 bago mag-12. So darating sila mamaya pa mga 3 or 4. So mag-aantay ako dito ng medyo matagal. And naghahanap ako dito ng yung pwede kong pagstayan na pwede akong mag-laptop. Yung parang ginawa ko sa Japan. Pero walang ganun dito. Kailangan ko magstay sa mga restaurants or mga cafe. Ang problema, guys, nag-lounge kasi ako kanina sa Mabuhay Lounge sa Terminal 1. Ay medyo marami tayong nakain. Kasi oras ay mga magsi-6 na ganyan. Tapos syempre sumakay ka ng plane, di ba? Pal. So may pagkain na naman, di kain ulit. Alam niyo ba, guys, sa plane, sobrang sumakit yung tiyan ko as in malala na. Hindi ko na siya mapigilan. Napa number 2 ako sa aeroplano. Nakakahiya. Tapos simula nun, parang hindi na siya natapos. Like, maglaland na kami nun siguro mga 30 minutes bago kami magland. Nag-CR ako. Tapos, hindi pa kami nakakaland, sumasakit na ulit yung tiyan ko. As in, yung ganung levels ulit na alam kong sira na naman yung tiyan ko. Buti na lang, pagka-land namin sa airport dito sa Thailand, nakaabot ako sa CR. Tapos, nung mag-i-immigration ako, kasi di ba meron tayong e-travel, yung e-arrival card. Meron din pala sila dito sa Thailand. Pero kasi nung sinesearch namin ni Paul sa online, may bayad. So feeling namin scam. So sabi ko, sige pagdating na lang dito para sure. Tapos, nung dumating ako dito, actually, yun nga, di ba nag-CR muna ako, fill upan ko na dapat yung arrival card. Napakadamot ng wifi nila dito, 10 minutes lang. Tapos hindi siya yung official airport wifi. Para siyang halimbawa yung smart wifi ganyan tapos 10 minutes lang kasi hindi naman registered yung number mo ganyan. So every 10 minutes kailangan mag-reconnect. And nag-fill up ako ng arrival card sa phone ko. Napuputol siya so kailangan ko ulitin from the start. Buti na lang meron silang machine dito. So na-fill upan ko doon. Ang hahanapin nyo guys, TDAC. Yun yung isa-search nyo. So automatic yun na lalabas na sa search nyo. Huwag nyo i-search yung Thailand arrival card. TDAC. Kasi yun nga yung sinearch namin ni Paul, may mga bayad. So feeling namin scam. So anyway, nung napila na ako sa immigration, sumasakit na naman yung tiyan ko. Buti na lang magaling ako magpigil talaga. So after ng immigration, nag-CR na naman ako. So ayun. Nag-ikot-ikot lang ako dito kanina. Yun nga, naghahanap ako ng place to stay. May Starbucks naman sa taas, tsaka McDonald's. Ayun nga, sira nga yung tiyan natin. So ayoko munang magkape, ayoko munang kumain. Ang problema, hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makawork kasi walang patungan ng laptop anywhere. Maraming upuan, maraming charger in all fairness. Maraming saksakan, pero walang patungan. Doon lang meron sa Starbucks tsaka sa McDo. Nandito ako sa pinakadulo actually. Kasi malapit sa CR. So yun lang ang ganap. Antayin ko sila po. I'm so excited actually. I'm so excited na libutin ulit ang Thailand kasi nga first time ko ulit as a BL reactor. Ngayon lang tayo ulit nakabalik ng Thailand. Nakakahiya mang aminin. Pero yun nga nakakailang Hong Kong na tayo. Di ba nakakailang Japan na tayo. Nakapag-Canada na tayo. Pero hindi tayo nakabalik dito sa Thailand kasi nga ayaw namin sa mainit. Kung napapansin nyo guys, ang tagal na rin namin hindi nagsi-Singapore kasi nga mainit and mahal. Dito naman ang naging problem namin, mahal ang pamasahe. Pero sabi ko nga kay Paul, once naman mabili mo na yung pamasahe, pagdating mo dito sa Thailand mismo, para na siyang Pinas, yung gastos. Kasi hindi naman nagkakalayo yung pera natin sa kanila. So anyway, ayun lang. Antayin natin sila. Napakita ko naman sa inyo ng very, very light yung kanilang
kanilang airport. Ang ganda, ibang-iba doon sa naalala ko talaga before. Kasi or sa departure ba yun, yung may goddess na nakatayo, may statue. Feeling ko sa departure yun. Itong arrival, hindi ko masyadong maalala kung ganito yung itsura, but it looks like way different from ours, definitely. Sana maging ganito rin yung sa atin. We'll see. Okay, ayan. May idadagdag pala guys, oh my gosh. I mean, kasi pinlano din namin pumunta dito. Pero ang plano nga namin is business. Kasi nagpunta na dito yung mga sisters ni Paul before. Tapos nakabili sila ng mga paninda, nag-live selling sila, and it was super successful. So bumalik ulit yung isang sister ni Paul. Nag-plan ulit siya ng trip. So sabi namin, sige, sama kami. So yun lang talaga yung thought namin na pagpunta dito. Tiyempong-tiyempo pa. SEA Games pala ngayon dito. Ako may mga nakasabay ako sa plane na mga delegates ng Philippines. Tapos pagdating dito may mga naka-jacket ng iba't ibang bansa, ng iba't ibang Asian countries, Cambodia, Indonesia. Nakakatuwa. Timing na timing yung punta natin dito. And also I was very, how do you call it? Parang maingat ako sa pagpapack ng clothes ko. Although kitang-kita nyo naman yung cap ko makulay. And yung shorts ko very yellow. Pero kasi sabi nila na, di ba nga, parang ang Thailand is parang nasa period pa of mourning because they lost their queen recently. So, parang pinakausapan nila yung mga foreigners kung pwede, naka-white lang or black, yung mga muted colors, wag masyadong loud or shocking colors. Kaya naka-white lang tayo today. So, ayun. Ito naisip ko, itong outfit na to, pang airport lang naman, kaya sinuot ko tong. Pero let's see. Isa pa pala namin dilemma, guys. Ang binook lang namin na Airbnb is for tomorrow, December 8. December 7 pa lang ngayon. Actually, December 8 na rin. Pero, darating nga kasi sila dito ng madaling araw. Ang check-in namin sa Airbnb, mga 2 or 3 pa in the afternoon. Lahat kami wala pang tulog kasi nga red eye flight. Ako hindi ako nakatulog sa plane kasi nagkape ako sa lounge. So, paano to? Yun ang magiging problema natin. So, ilalaban na natin to simula ngayon hanggang mag-check-in kami hanggang sa buong araw. Mamaya na ang tulog. Mamayang gabi na ng December 8. Kaya ba yun? Let's see. Okay, anyway, nandito na tayo sa Starbucks. Kung nakikita nyo yung likod, nandito ako sa gilid. Ang ganda nga ng pwesto ko in all fairness. Mag-isa lang ako dito, wala nga lang saksakan. Kasi ang daming tao dun sa loob. Parang lahat sila ginagamit nila yung saksakan. Oh my gosh, delikado tayo. Anyway, ayun, ayoko na makisingit dun. So dito na lang ako. Alam nyo ba, kanina, after ko mag-shoot nung video before this, nag-CR na naman ako. Tapos parang hindi pa ako tapos. Kailangan ko pa mag-CR ulit. Hindi nyo ako nakikita. Ganyan na lang kayo. Tabingin na lang kayo. Nakapatong lang kasi kayo sa mga maleta. Anyway, ayun nga. Nag-CR ako ulit. Tapos feeling ko hindi pa siya tapos. Pero lumabas na ako dun sa CR kasi gasgas na yung way route natin, mga kaibigan. Kaka-CR. Kasi walang bidet. Walang bidet ang Thailand. Nakakaloka. Sabi ko pala sa inyo kanina, ang daming aberya, diba? Parang wala naman akong nakwentong aberya bukod dun sa oras ng Airbnb at saka dun sa sakit ng tiyan ko. Itong maleta ko kasi na dilaw. Matagal na to sa amin ni Paul. Itong aming check-in luggage na Logel. Tapos, sinastore namin siya sa kwarto ng isa sa mga kasamahan namin sa bahay. Medyo mainit doon kapag tanghali. And nandun lahat ng luggages namin nakastore. Para na rin siyang bodega. Ang nangyayari sa sobrang init, nagde-deteriorate yung mga handles. Nakadalawang palit na kami ng handle nitong Logel. Tapos kanina, bago ko umalis, pinalitan din ni Paul kasi nasira yung ibabaw. Tapos nasira na rin yung gilid. Tapos, nung pagbaba ko ng eroplano galing Pilipinas, nung hinihila-hila ko na siya dito sa airport, pagdating ko ng immigration, may tumapik sa akin. Tinuro yung lapag. Natanggal na yung cover ng gulong. Ibig sabihin, durog na yung gulong. Natanggal na yung cover. Tapos nung sinilip ko, parang 3 na siyang durog na durog. So, ang plano ko kanina, ilalagay ko na dapat itong maliit na luggage namin dito sa isa sa malaking luggages namin. Kasi wala naman itong masyadong laman eh. Ang problema, itong isang malaking luggage namin, nakalimutan ko kung anong code. So, hindi ko siya mabuksan. Hindi ko naman siya malagay dito sa isang mas maayos naming luggage kasi nadudumihan yung loob. Kasi nga, nadudurog na yung gulong. So, hindi ko siya nailagay sa loob. Ang worry ko, baka mamaya paglabas namin ng airport, kaladkad ka rin namin. Lalo siyang masira. So, dapat pagdating ni Paul, magawa na yan ng paraan. So, yun ang isa pa sa mga aberya. Ang dami kong kwento sa inyo, no? Wala pa tayo sa bayan. Sa bayan!
yan. Tapos, alam niyo ba, may isa pa akong kwento. Sana nakikita niyo ko. Feeling ko pagod yung ulo ko, sir. Ayan nga, di ba sabi ko sa inyo, nakailang punta na kami ni Paul sa Thailand. Tapos, kasi kapag may sobra kaming pera, tinatago namin. Meron kaming special envelopes. Doon namin tinatago. Dati yon kasi uso pa yung ganito. Ngayon kasi Gcash na lang, tap-tap, ganyan. So, wala na kaming masyadong naiipon na currencies. Pero since matagal na kami nakapag-Thailand, naghalongkat ako dun sa envelope na yun. And tinan nyo, ang dami ko pang nakuha ang bat ko. So ito yung pinambili natin ng kape. Tapos buti na lang, dito sa Thailand, kahit daw gano'ng kaluma yung pera nyo, tinatanggap pa rin nila kasi hindi naman daw sila nagbabago. So buti na gamit natin yan. Meron tayong pang kape, pang Starbucks. Ito pala in order ko, hazelnut praline. Ano ba to? Hazelnut something, praline. Ewan, keme-keme. Tapos plastic pa rin sila dito yung store. Yun lang, okay, I will work here hanggang sa dumating sila Paul. Hopefully, katagalan ng battery. Depende kung ano mauuna, malulubat yung laptop o number 2 na naman tayo at magsi-CR. Hindi ko naman ito pwede iwan dito habang nagsi-CR ako. So, papak-upay natin to. Tsaka tayo magsi-CR. Tingnan natin kung ano mauuna. Feeling ko yung siya. Okay guys, it's 3:28. Sabi dito sa laptop, 3:28 and tumawag na si Paul, nandito na daw sila. Nag-fill up na lang sila ng arrival card doon sa may immigration. Wala akong nagawa. Kasi kanina sa lounge sa Manila, nagla-laptop ako. Sinagad ko yung oras. 7:15 nagla-laptop pa ako. Ang boarding 7:25. So nung nag-decide ako na i-shutdown na yung laptop, matagal. Ang tagal niya mag-shutdown. So parang na-force quit ko siya. So ngayon, naglolo ko yung aking hard drive. Ayan siya, wala siyang nababasa. Tapos ikot-ikot lang siyang ganyan. Ikot-ikot lang. Inano ko na to, nirestart ko na yan. Kaka-open lang yan ulit. Halos wala akong nagawa. Nakakainis. Tapos ngayon, kailangan ko na ulit siyang i-shutdown. Kasi nga, kailangan ko na i-meet sila Paul. Anong gagawin? Nakakainis. Puro aberya. At inaantok na tayo guys. Kasi nga alas 3 na pasado. Nakikita na kita. Wow. Grabe naman sa fur coat naman. Yan na sila. Kakain muna sila pala. Ako parang wala akong sumud kumain. Sira pa rin yung chunk ko. Pupunta kami doon sa food court. Eh, nakikita niyo ba yun? Nakasulat sa taas. Nasa first floor tayo. Pupunta tayo ng food court. Ito daw yung food court para sa mga employees. So sana mas mura dyan and masarap. Ayan siya. Magic food point pala. Hindi pala food court. Tapos bawal ang trolley. Food court nga siya talaga, ang galing. And marami pang bukas. Bukas pa halos lahat. Dapat dito na lang tayo kanina. Dapat dito na tayo nag-Starbucks. Wala nga lang saksakan dito. Pero ang sasarap ng mga pagkain. Oh, puro Thai. Tapos hindi siya mahal. In fairness. And ang daming choices. And ang daming space. Okay, ayan. Di ko na kayo na-update. Pasensya na. Tapos na silang kumain. Di ako kumain. Kasi nga masama pa rin yung tiyan ko. Kakagaling ko lang ng CR. Nag-aantay lang kami ng pagbukas ng train. Tapos, diretso na sa city. Laban na. Lungkot. Pakita ko pala sa inyo yung train station nila. Ayan, napakalaki. Yan na yung train to the city. Dapat may ganyan din tayo. Hindi ko lang paano mangyayari yun. Pero yan, ito, inintay na lang namin mag-open para sakay kami ng train. Ayan, City Line. And open na yung train station finally. It's, ano oras ba? 6:45 sa Pilipinas. So 6. 5:45 dito. Grabe. Antok na. Eh, bibili lang ng ticket. Tapos papasok na rin doon. Ayan, ganyan siya. Ito. Meron? Ayan. Insert mo na insert. Bakit isang ticket lang? Ang galing Ito yung aming train ticket. 40 baht. Papunta doon sa aming Airbnb. Pakita natin kung paano ito gawin. Itatap lang. Oh, amazing.
na natin siya dito. Thank you. Okay, welcome to Bangkok. Lalakad na kami, ito rin yung 6:15 na. 6:15. Lalakad na kami papunta sa aming Airbnb. Hindi namin alam kung saan kami bababa. Ayun, pataas to eh. Dapat bababa kami. Itong isa, sa gitna. Ayun, dun ata. Stairs. Lahat kami may kanya-kanyang maleta. Ayan na. Good morning, Bangkok. Naglalakad na tayo dito sa mga kali-kali. Tapos, medyo malamig pala. In all fairness, sana naririnig nyo. Medyo malamig. Para siyang gabi. Ganun yung weather. Malamig. Eh, naka-jacket nga to. Kasi malamig. Good morning. Mga walang tulog. Okay, papakita ko sa inyo yung nilalakaran natin ngayon habang tulog pa ang lahat. Kasi malamang sa malamang mamaya, sobrang busy na rin dito. Kasi ang daming establishments. Oh. Hindi ko alam kung saan kami banda eh. Oh my gosh. Daming kalapate. Indra Square. Indra Condominium kasi yung Airbnb namin. So malapit lang yan dito. Ngayon oh, nagsiset up pa lang yung mga stalls dito sa gilid. Ewan ko kung familiar kayo dito sa area na to ha. Bayok. Ayan. Again, baka may mga magsabi sa inyo na bakit kayo nandyan? Nalayo-layo nyo sa GMMTV building. Hindi po yun ang agenda namin dito. Kasi nga may iba kaming kasama. Pero pupuntahan natin yun. Hindi pwedeng hindi. Ang dami na agad na nakatayo. Ang hangin at ang lamig. Sana ganito lagi. I love it. Okay, so nag-iikot-ikot lang muna kami dito kasi ang masamang balita nga. 10 o'clock pa kami pwede pumunta doon sa Airbnb para iwan yung mga gamit. Pero ang check-in namin, alas 2 pa. 2 o'clock. Ay, buti na lang malamig talaga. Eh, 10 o'clock na dito, 10:10, which means 11 o'clock na. Diyan sa atin, more than 24 hours na kaming gising. Pupunta na tayo dyan sa Airbnb. Uy, baka ako masagasa. Dito yan? Oo, papasok kami dun. May good news. Pwede na kaming mag-check-in daw. Yay! Oh my gosh. Kahit makapag-CR man lang ng matino. Yeah! Oh! Yes. Grabe, ang daming makakain dito. Nasa Eskinita kami. Although may daan doon sa kabila ata. Dito kami sa palengke. Hindi ko alam kung ano ang plano namin since pwede na kami mag-check-in. Hindi ko alam kung mag-freshen up muna or ilalagay lang yung gamit tapos babalik na ulit. Lalaban na ulit. Kasi sayang yung araw. Let's see. Grabe, ang dami ng pagpipilian na ng pagkain. Tapos yan, parang food court yan. Food hall. Grabe, hindi ka magugutom dito. Ang dami, oh. Ponji. Ang dami pagkain. Ikaw nang bahala. My gosh, grabe, oh. Tilapia. Yummy, yummy. Hey, tulog na. Dito na kami sa Airbnb namin. Pakalaki. Napakaraming kama. 4 kami. Gagawin namin dito. In fairness, ang laki na. Tsaka malamig. Fairness. Ang laki. House rules. Check out time is 12 noon. Take off your shoes. No shoes on the sofa. Keep room. Okay. Kaya malinis din siya. Tapos kumpleto naman, no? May mga ganito. May ref. May microwave. May laman ba yung ref? May water. Yeah. Thank you. All free. Okay. Thank you. All free. Wow. So ito pwede natin kainin to lahat. Hindi, ito binili namin sa baba. Fairness. Tingnan natin yung CR. Malaki din yung CR. Tapos may heater. May bidet ba? May bidet! Yay! Welcome to Thailand, everybody.
What's up, madlang people? Laban na tayo ulit, guys. Alam niyo ba si Ima at si Ikoy? Dire-diretso. Natulog kami ni Paul, nag-shower. Tapos natulog siguro mga 3-4 hours or 5 hours. Ganyan. Sila wala. Dire-diretso sila, grabe. So puntahan na natin sila, meet natin sila ngayon. May aberya na naman pala. Puro aberya. Hindi ko nadala yung lalagyan ko ng contact lens. Nakakaloka. So nilagay ko siya sa parang maliit na bowl. Tapos doon ko nilagay yung solution. Tapos binalot ko ng ziplock para lang hindi siya madumihan. So kailangan natin bumili ngayon. Tingnan niyo yung view namin dito. Wow, kala mo naman. Ayan, that's the view from our Airbnb. What's up, Bangkok? Ayan, nasa labas na tayo. Alam niyo ba, nakakatuwa pala kasi medyo malamig. Hindi siya super init kagaya sa Manila na oras na lumabas ka. Malamig na rin kasi ako sa Manila. Malamig na rin daw sa Manila. Pero ewan ko, iba dito eh. Dito na lang tayo. Tingnan niyo itong area na to. Hindi ko alam kung napakita ko to kanina umaga. Pero puro mga damit yan, mga tiyangge. Ngayon, ganyan na siya. Everyday yan, nagpapalit, sabi ni Ikoy. Ang galing. Kinikilig pala ako kasi pag habang naglalakad kami, syempre naririnig namin sila magsalita, diba? Feeling ko tuloy nasa BL ako. Kaya nga, ang ganda niyan. Para siyang yung American Eagle book, no? Na-wash. Okay, na-distract tayo. Ito na, magkakasama na kami, guys. Sarado na yung mall. Ano oras na? Magsa-7 na dito. Magkakasama na kami. Sila ang team mo lang tulog. Grabe. Kaya, kakain muna tayo. Magda-dinner na tayo. Yay. Gabi na, guys. Dito na nga kami lumabas eh. Ayan, dyan na kami lumabas sa gilid kasi sarado na yung mall. Hanap na tayo ng kakainan. I'm so hungry. Yan, bumili sila ng langka. Tingnan daw natin sa mukha ni Paul kung anong lasa. Masarap na. Ang tagal na mag-register nung masarap. Nauna yung langka, hindi pa kami kumakain. Nakakatuwa nagla-live selling si ate. Nakikita niyo ba yung pants na? Wala effects yan. Ganyan talaga kakintab yung pants. Nakakatuwa. Nadaanan lang namin sa distract kami sa kintab ng pants. Ang galing. Yan, pasok tayo sa Thai 7-Eleven. Tingnan natin kung ano meron dito. Tingnan natin kung ano mga kakaibang paninda. Paninda? Mukha naman siyang normal 7-Eleven. Ay, mas marami lang silang Siyempre, mas marami silang cup noodles. Nagugutom na kami talaga. Naghahanap kami ng mga pwedeng makain. Aga kasi magsara dito. 7 o'clock pa lang, sarado na yung mga establishment sa labas. Kasi maaga silang nagbubukas. Parang wala pang 7 o'clock bukas na rin sila. So maaga rin sila magsara. Yung mall nga, di ba? 7 o'clock pa lang sarado na. Oh, ang daming kakaiba dito. Oh, ay, sorry. Makiraw-kiraw. And ang daming pa hotdog, pa sausage. Bakit kaya? Bumibili kami ng vitamin C drink nila. Ayan o. For 16 baht. Tikman natin kung masarap at kung makakatulong. Nag-uunahan na naman sila magbayad. Ayan yung mga binili namin dito sa 7-Eleven. Ay, hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo kanina. Baka nakwento ko na. Pero kukwento ko ulit. Kanina, habang natutulog ako, nagka-cramps ako yung calves ko. Hindi ko alam kung bakit. As in, yung feeling ko magka-cramps na siya. Tapos pinipigilan ko. Sobrang sakit. Buti nakatulog pa ako. Sobrang pagod din. Ay! Mamamatay. Muntik na ako masagasaan. Okay, dito kami kakain. Ayan, halal food. In-order ko yung chicken wings. Dito lang yan, as in sa kalye. Ayan o. Pero pwede daw kami kumain dun sa likod. Ito yung in-order ko, 70 baht lang. Ito, di ba? Ano ko in-order mo doon? Tapos, ito yung kay Paul, omelette rice. Meron ding tom yum. Mura, in fairness. Sana masarap. Well, authentic tayo naman. So, let's see. Ayan ang galing oh. Binubuo lang nila yung mesa kapag may kakain. So, dyan tayo kakain. Camping-campingan. Ayan, tapos dyan tayo nag-order. Legit na street food. Ay, hindi na naka-record, nakakainis. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kalinis yung yung area nila dito kahit nasa kalye lang siya. Tingnan nyo ah. Ayan, dito tayo kakain kasi. Ayan, yung table namin. Dito nila ipe-prepare yung food. Tingnan nyo naman. I mean, magulo siya. Maraming gamit. Pero, tingnan nyo, ang linis oh. May plastic. So kahit talsikan ng mantika, tapos lahat ng kagamitan nila, napakalinis. Tingnan nyo naman yung chopping board, bago ba yan? Grabe, napakalinis. O tingnan nyo yung strainer nila, mukhang bago lahat ng gamit. Tapos ililigpit nila yan later
Tapos magbubukas sila ng maaga tomorrow. Ayun nga, yung sinabi ko kanina, kasi dumating kami, di ba, magbubukas pa lang sila, naabutan namin sila mag-prepare. Yung mga kawali nila lahat mukhang bago. Ganun kalinis, in all fairness. Sana sa atin din. Ang galing, wala kang maaamoy na mabaho. Wala kang makikitang langaw, in all fairness. Pilipinas, gising, galaw-galaw naman tayo dyan, no? Gusto natin humabol ng konti. Okay, may pag ganun siya sa loob. Ito yung, ay, layo pala ng mic. Para siyang shake chicken. Imbis na shake fries. Okay, ito yung chicken garlic omelette. Chicken garlic omelette at shrimp. Layo ng mic ko. Ito daw, omelette with tom yum, pero wait lang yung tom yum. Oh, ito yung tom yum. Complete. Tapos, napakasarap. Mas masarap pa kaysa sa mga Thai restaurant sa atin, sa totoo lang. And magkano lang yung binayaran namin? 420 baht? Napakasarap. Lahat. Sarap ng chicken, ang sarap daw ng omelette, ang sarap ng tom yum. Ngayon lang ako nakatikim ng tom yum na perfect yung balance ng Ang lalaki ng lamon. malalaki yung hipon, hindi yung mga tinipid na hipon. Tapos nasa kalye lang, nakakaloka. Bukas ulit, kakain kami ulit doon. Ang sarap ng chicken talaga, promise. Uy, ito, pinipilahan at pinagkakaguluhan. Ano to? Ano, grabe talaga ang food trip dito sa Thailand. Ayan, kung ano man yan. Not sure what that is. Okay, ang agenda namin ngayon, bibili lang kami ng water, lakad-lakad ng konti. Tapos kailangan ko nga bumili nung lalagyan ko ng contact lens. Paalala nyo sa akin, ha? Paalala nyo sa akin. Baka makalimutan ko. Pakita ko lang tong area na to, malapit sa pinagsistayan namin. Buhay na buhay pa. Dami pang tao. Bukas pa lahat kasi mga inuman ata to eh. Tuk-tuk. Nasaya. Sa daming massage areas dito. Ito yung food court na sinasabi ko kanina. Nakakain daw sila ikoy dyan. Kanina, nung bumaba sila, di ba nauna sila sa amin, dyan sila kumain. Ang sabi nga lang ni Ikoy, mahal daw. Pero masarap naman, pero mahal. Dami pang kainan dito. Oh. Grabe, I'm so excited. I'm so happy to be back in Thailand. Ang daming foreigners. Oh my gosh. Dito, ingat-ingat lang rin kayo sa mga sasakyan. Kasi baka kayo masagasaan, baka kayo mahagip. Daming tao. I like this vibe. On a Monday, in all fairness, buhay na buhay. Alam niyo yung vibe dito. Nandito na kami sa, ito yung dinaanan namin kanina. Naalala niyo ba yan? Madaling araw, hindi naman madaling araw. Kanina umaga, wala pang kalaman-laman. Ngayon, punong-puno na. Tapos dito sa likod nito, may tindahan ng cannabis kasi legal siya dito. Ang vibe nito parang Divisoria pero mas maayos yung itsura, in fairness. Parang siyang, alam mo yung area ng 168? Parang ganun. Ay, may nakita tayong pogi. Hello! Ganda, hindi ko na-on yung mic ko. Anyway, bumili kami ng coconut ice cream. Kasi nakatatlong balik na kami. Lagi sinasabi ni Paul na, parang ang sarap, parang ang sarap. Ayan, bumili siya ng maliit for 35 baht, tapos may 3 toppings. Ang nilagay niya is yung isang parang coconut jelly, pandan rice, and cassava. Masarap, in fairness. For only 35 baht. Yummy. Grabe, dami pa rin mabibili dito. Yum. Kakakain lang namin, pero fairness, masarap. Chicken shawarma. May pizza rin, no? Kanina pa pinipilahan yung pizza na yan. Daming mabibili. Dami pang tao. Yan yung tinuro kong store ng cannabis kanina. Pabalik na kami. Okay. Actually, wala naman na kaming gagawin. Nalubat na yung mic ko. Wala na kaming gagawin. Pabalik na rin kami ng Airbnb. And konti na lang yung memory ng phone natin. Sarap po. Konti na lang yung memory ng phone natin. So magbababay na ako. Kailangan pa nating mag-delete ng memory ng mga files dito sa phone. So pabalik na kami sa aming Airbnb. Bye guys! Hope you enjoyed our first day here in Thailand. See you tomorrow!